sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Mga kababayan, meron tayong papanoorin. Ito ay from Yusek Claire Castro kung paano niya supalpalin itong mga nagpapakalat ng fake news, mga kababayan. Dahil alam naman natin nakaraan ay talagang, hanggang ngayon mga kababayan, talamak pa rin yung pagpapakalat ng fake news itong nasa kabilang grupo. So, di ko na alam mga kababayan kung paano ano yung gagawin natin para mapaniwala natin itong mga nasa kabilang grupo dahil nga kahit anong paliwanag mo sa kanila, kahit anong pakita mo sa kanila ng totoong video is wala pa rin mga kababayan. Kumbaga hindi umiepekto sa kanila kasi ang gusto talaga nila is magpakalat sila ng fake news. So ang tinutukoy ko dito mga kababayan is yung nangyari sa may kung saan sabi nga nila, itong presidente natin ay hindi nga daw dumating doon sa tinatawag na araw ng kagitingan. So, hindi naman siguro sila malabo o hindi naman siguro malabo yung mata nila mga kababayan para hindi makita yung 84th anniversary. So, magkaiba po yung 83, 84, di ba? Napakalinaw po, 84, 83. So, ang gusto nilang sabihin mga kababayan, gusto nilang ipakalat is 83 anniversary o wala nga si BBM doon kasi nga ang sabi nga nila ay nasa St. Luke daw mga kababayan itong si President Bongbong Marcos, pero ang katotohanan ay nandun sa may tinatawag nilang Bataan kung saan nagselebrasyon na tinatawag na araw ng kagitingan mga kababayan. So paulit-ulit na lang ito nga, di ba sinabi nga ni yung tumakbong senador o dating sundalo mga kabayan, kung maalala niyo si Arnel Querubin. So nandoon po siya mga kababayan. At alam naman natin na yun ay talagang legit. Kasi kahit saan, kahit tingnan niyo mga kababayan sa iba't ibang mga videos, makikita niyo naman na nandun talaga ang presidente. At yun nga, sabi ko nga, naka-live pa nga yung RTVM. So, panoorin na natin tong si Yusek Claire Castro mga kababayan, dito sa kung paano niya supalpalin itong mga na ito mga kababayan, mga nasa kabilang grupo o yung mga nagpapakalat ng fake news. So, ito ating panoorin. Bilang linya ang panauhin natin. Oo. Sorry, pinaghintay naman natin. Ay, oo. Oo, sorry naman. Babawi tayo dito Pero sa ating, mabait yan. Mabait kasi sa atin. Oo. Ang walang iba kundi ang Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, magandang umaga po. Jessie at Muchanang Masadori sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Ma'am Doris and Sir Jessie. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yan, Good morning. She woke up like that. Yes. Diba? Sana all. Sana all. Nakaayos na ng konti. Hindi naramdaman ni Yusek ang heat index ngayon. Oo nga. Hindi, mataas nga ang heat index niya eh. Kasi Oo nga, sobra. Oo, she Init looks na init. hot. Oo, she looks so hot. Ayun. Ay, pinapatawa ka lang namin, ma'am, kasi ang dami na namang issue. Correct. Una-una gusto ko malaman yung kalagayan daw ng Pangulo kasi ang dami na naman. Kaliwat kanan, hindi ko maintindihan. Bakit ba may mga tao na gano'n ang mag-isip na ito si ganito, mangyayari ito sa kanya. Ano ba kayo, mga Nostradamus ba kayo? At alam niyo ba yung talagang kalagayan ng isang tao? Oo. Bakit kayo naglalabas ngayon ng mga ganyan? In social media, ma'am, sobra Ang dami, na. ma'am. Ano po Oo. ang real score? Kumusta ngayon ang ating Kumusta? Okay. Pangulo? Alam mo, hindi sila si Nostradamus. Mga buitre lang sila. Buitre. Sobra. Hindi kasi ganito yan, Ma'am Doris, no? Siyempre, pag SOCMED, alam naman natin kung sa mga nanggagaling ito. Ito yung mga tipong obstructionist, destabilizers. Alam mo naman na parang ayaw na gumaganda ang gobyerno. Mhm. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila, dapat masira. So kahit na yung kalusugan ng Pangulo, gagawa sila ng chismis. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Buti na lang meron tayo mga katulad nyo sa mainstream media
na talagang binabatikos itong mga klase na mga fake news na ito. Hayaan na lang po kasi natin, di ba, magtrabaho ang Pangulo. Yung mga naninira sa Pangulo, hanggat hindi po yan ang gagaling mismo sa Pangulo o sa doktor, di ba? Huwag po kayo maniwala. Yan po ay tahi-tahing mga kwento para masira lamang po ang Pangulo. At para madiskaril din po yung mga kaisipan po natin, naisipin natin ba't ganyan ang Pangulo, hindi na healthy. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan dahil patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Meron pa nga naglalabas sa mga medical report daw ng Pangulo. Hindi po ba mga peke naman? Naku, hindi pa rin talaga sila nadala. Ang dami nang nadimanda dyan. Sige po, ganito po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon, inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Alright. Pero So grabe mga kababayan, sana matupad itong sinasabi ni Yusek Claire Castro nang sa ganun ay madala itong mga nagpapakalat ng fake news o itong naninira sa ating presidente. So kita niyo naman, ano yun, yung may mga lumalabas na medical at saka may mga kung ano-ano lumalabas mga kababayan, ano. So yun ay walang katotohanan. So gaya na sabi ni Yusek Claire Castro, ay dapat mismo na ang presidente ang magsabi nun. At huwag ho kayong mag-alala dahil itong mga nagpapakalat ng fake news ay meron talagang kumbaga matatanggap na reward mga kababayan o meron silang patutunguhan. dapat ba nating i-expect na darami pa yan ngayon habang papalapit partner, yung tinatawag natin na impeachment? Siguro po hanggat hindi po natin nakikita na nagtatrabaho yung ibang mga public servants natin na supposed to be nagtatrabaho at habang nagtatrabaho yung Pangulo natin para sa ating mga kababayan, ganyan po ang magiging naratibo nila. Dahil wala silang maipakitang trabaho ng kanilang iniidolo, ang sisiraan na lamang nila ay ang Pangulo natin. Ayun. Ngayon ma'am, ito nga napag-uusapan yung kalusugan ng Pangulo at nabanggit nga ni partner Doris na talagang maraming post online. Hindi natin malaman kung ano ba, iba-ibang sakit ma'am yung kanilang inilalagay. Merong cancer, kung ano-ano. Mahalagang malaman ho natin direkta po galing sa inyo na ang Pangulo ay nasa maayos at mabuting kalusugan ma'am. Kumusta po siya physically ngayon? Okay naman po. Actually, magkakaroon po ng meeting maya-maya lamang po para sa uplift, to. Kaya sabi nga natin, pwede ba kayo mga obstructionist kayo, puro kayo panira, huwag nyo nang guluhin ang utang ng Pangulo natin dahil siya po ang pangunahin niya pong iniisip, especially itong krisis sa Middle East. At yung mga kababayan natin, yung mga OFWs, no? Pati po yung food security sa ating mga kababayan. So, pwede po ba? Tumigil-tigil na kayo. Kasi wala po mapapala ang mga Pilipino natin. Ang paninira nyo po, hindi po yan nakakatulong sa ekonomiya. Opo. Ma'am, marami po nagulat. Talon lang ako ng konti. Kasi di ba merong plano na joint exploration with China doon sa mga yamang dagat, doon sa ating teritoryo. So yun mga kababayan, malaking babala yun na talagang dapat tumigil na po itong mga naninira sa administrasyon ng mga nagpapakalat ng fake news. Imbis kasi natulungan natin ng presidente, ang ginagawa niyo, binibigyan niyo ng, kumbaga, sinisiraan niyo, di ba? So, dun sa mga, yung mga naninira sa BBM. So, imbis na suportahan natin, dapat ay iwasan muna natin, mga kababayan, yung tinatawag na paninira. Kasi alam naman natin kung ano yung hinaharap ng bansa ngayon. Dahil nga ito sa nangyari, na malaking giyera sa ibang bansa at administrasyon naman ay nagtatrabaho o gumagawa naman sila ng paraan para doon sa mga naapektuhan. So, lahat tayo naapektuhan mga kababayan. Kasi nga, di ba napakamahal ng gasolina, napakamahal ng bilihin. So, lahat ay apektado. Pero gaya ng sabi ko kanina, is gumagawa naman ng solusyon ang ating administrasyon. So, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok o umabot man dito sa ating dito sa dulo. Maraming salamat sa inyo. So like and share and subscribe ID na 28. So pa-comment lang mga kabayan kung asa na area kayo, kung saan nakakarating ito ating video.